Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share nyo na rin, pati hit nyo na rin yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga usapin natin dito tungkol sa ola mga ka-Johnny. So, mga ka-Johnny, meron lang akong i-update ng kaunti sa inyo ukol doon sa nangyaring raid nung nakaraang kailan nga ba yan? Wala sa isip ko. Kaya ano yata, ano ba ngayon? October 20 yata something yon. Sige, ano ko lang. Post ko na lang sa may gilid ko para makita nyo. At basahin natin yung nakasulat doon. Bukod sa i-visualize ko at sasabihin ko sa inyo at babasahin ko mga ka-Johnny. So, ito yung sabi doon sa balita na nakita natin doon sa internet, doon sa Google. So, Manila. The Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK, yung kasama noong PNP Anti-Cybercrime that time na nag-raid doon sa ola na Golden Koi mga ka-Johnny. PAOK on Tuesday said it has filed charges against 35 individuals from an online lending company in Makati City that was raided by the police for harassing clients who are unable to pay their debts on time. So, ibig sabihin mga ka-Johnny, yung PAOK ay nag-file ng mga charges against doon sa 35 individual o doon sa 35 na individual o yung mga empleyado ng kumpanyang ito na na-raid nila mga ka-Johnny. At ayon sa in a phone interview, PAOK Undersecretary Gilbert Cruz said charges for violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012 were filed against the individuals who were identified as supervisors of the firm. So yun, Tagalogin natin mga ka-Johnny. Ayon sa phone interview ng PAOK Undersecretary na si Gilbert Cruz, ay nasampahan po ng charges ng ayon sa violation of the Cybercrime Prevention Act ng 2012 at na-filed o nasampahan yata ng against doon o laban doon sa mga individual na na-identified nila ng mga supervisor nung Ola company na ito, nung lending firm na ito mga ka-Johnny. So, ito yung sabi ni Gilbert Cruz. The 35 supervisors were charged after they were identified out of 252 individuals. So ito yung 35 na supervisors na yon ay na-charge na po na nung nalaman nila na na-identified po sila o nakilala doon maliban sa 252 na individual o yung mga empleyado na naaresto doon sa raid na nangyari mga ka-Johnny. Tapos meron pang ito. There are also 3 foreigners involved at meron pang 3 foreigner na na-involved. This is for violation of the Cybercrime Prevention Act where they use online devices to scam people. O yun. At yun ay naalaman na meron silang violation under sa Cybercrime Prevention Act na ginagamit nila sa online devices na mang-scam na mga tao. Sabi ni Cruz. Wait lang. At also arrested in the October 20 raid of Golden Koi Company Incorporation in Barangay San Lorenzo where 3 foreigners allegedly the brains behind the scheme. Ito pa. At mismong sa raid na yun, inaaresto sa Golden Koi Lending Company sa Barangay San Lorenzo yung 3 foreigner na naakusahan o napaghihinalaan pala na mga utak ng scam na ito o nung itong modus na ito mga ka-Johnny. Yan ina-update ko lang kayo Hindi tayo nag-ano rito, nagagawang kwento. Update ko lang to. Sabi niya, we are coordinating with the Bureau of Immigration to check on their documents. These foreigners are running the loan scam and then the others serve as their foot soldiers. Filipinos who are harassing and threatening their compatriots, he added. Parang ito, Tagalogin natin sinabi niya. Nakikipagkaisa sila sa Bureau of Immigration para ma-identify nila o maitama nila yung mga dokumento ng mga foreigner na ito na nagpapatakbo ng loan scam at yung mga iba na nagiging parang
tao o yung mga tagasunod nila o yung mga trabahador nila na mga Pilipino na nagiging magiging empleyado nila para gawin yung mga pangharas, pananakot at kung ano-ano pa para gawin yung gawain nila doon sa trabaho nilang yan, mga kadyani. So, doon sa kumpanyang iyan, mga kadyani, na pinapasukan nila. Ibig sabihin, yun yung mga mastermind, yung mga brains, yung mga utak ng online lending scam na ito, mga kadyani. So, yun, mga kadyani, no? In-update ko lang kayo. Sana maging aware kayo. Baka ito'y makadagdag sa ating ating dagdag na update dito sa ating raid nung nakaraan pa. The PAOK official also said he was unaware of the PNP anti-cybercrime group move to top vlogger Rendon Labrador to join the operation. Ayun, pumasok na naman si Rendon. Wala po silang alam doon sa nangyari doon sa PAOK. Wala raw pong alam yung PAOK doon sa ginawa na pagpasok daw ni Rendon Labrador dito sa operation na pag-raid dito sa Makati. So yun, mga kadyan, in-update ko lang kayo, ha. Baka naiinip kayo kung ano yung mga nangyari dito sa update ng kapulisan o ng mga ibang mga kasama doon sa pag-raid nung Ola Lending Company na Golden Koi Lending Incorporation, mga kadyan. So yun, mga kadyan, nag-update lang po tayo kahit naigsi lang kasi para makita nyo naman kung ano po yung nangyayari. Kasi alam kong maraming nagtatanong kung ano yung mangyayari doon sa mga agent, doon sa mga OLA na company ito, doon sa mga nagpapatakbo ng OLA na ito. So yun, nag-update po tayo ng konti ngayon sa mga kadyani natin dyan na baka biktima. Ngayon, kung biktima po kayo ng Wopera, si Peso Valley Loan, Lemon Loan, at kailangan po ng mga complainant dito sa online lending company na ito is sana tumulong po kayo at mag-complain din po kayo pagka kailangan ng preliminary investigation dito sa kumpanyang ito. So yun, mga kadyani, ito po ang inyong lingkod, kadyani ni Janitor TV, at ito ang Jani Dep, usapang utang, usapang ola.